Isipin mo ang isang tao na may puso ng isang leon at kaluluwa ng isang makata na nangahas na hamunin ang pundasyon ng isang imperyo. Ang taong iyon ay si Marcelo H. Del Pilar o kilala bilang Plaridel. Ako, si Marcelo H. Del Pilar at narito ako upang magsalita ng katotohanan na kinakatakutan ng marami. Taong 1889 at nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng Espanya ang Pilipinas. Namamayani ang pang-aapi at ang boses ng kalayaan na parang isang bulong lamang. Pinalakas ni Marcelo ang bulong na iyon gamit ang kanyang panunulat. Ngayon, hinaharap natin ang mga bagong anyo ng pang-aapi, kahirapan, korupsyon at pagpigil sa malayang pamamahayag. Bawat salitang isinusulat ko ay dapat magtaglay ng lakas upang basagin ang kanilang mga paghihigpit, tulad ng kailangan nating magsalita laban sa mga kawalan ng katarungan ngayon. Si Marcelo H. Del Pilar ay pinanganak sa Bulacan noong 1850. Bilang isang abogado at manunulat, nakita niya ang pang-aabuso ng mga praile at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mga karanasan at ang mga kwento ng pang-aapi mula sa kanyang mga kababayan ang nagtulak sa kanya upang magsulat at lumaban. Nakikita ko araw-araw ang mga pang-aabuso ng mga praile at nangako akong gagamitin ko ang aking panunulat upang labanan ang kanilang kawalang katarungan, katulad ng mga aktivistang lumalaban ngayon. Sa pamamagitan ng Diaryong Tagalog, inilantad ni Marcelo ang korupsyon ng mga kleriko gamit ang satira at talino. Ang kanyang mga salita ay isang salamin na nagpapakita ng paniniil. Ngayon, ang mga mamamahayag at tagapagbunyag ay isinusugal ang kanilang buhay upang ilantad ang katotohanan tungkol sa mga pang-aabuso ng gobyerno at kasakiman ng mga korporasyon. Bawat artikulo ay isang hampas laban sa kanilang paniniil. Mas pipiliin kong harapin ang kanilang galit kaysa mamuhay sa katahimikan at kahihiyan. Ang ganitong tapang din ang nagtutulak sa mga tao na naghahanap ng hustisya at katotohanan ngayon. Noong 1888, umalis si Marcelo patungong Espanya upang maiwasan ang pang-uusig ng mga praile. Doon nakipag-alyansa siya sa iba pang mga reformista tulad ni Jose Rizal. Siya ang naging patnugot ng La Solidaridad, ang tinig ng kilosang propaganda. Ngayon, ang mga Pilipino sa ibang bansa ay nagtataguyod para sa kanilang bayan, lumalaban para sa karapatang pantao at demokrasya mula sa malayo. Naging larangan ng labanan ko ang Espanya. Sa Madrid, sa gitna ng mga debate, nagkaisa kami upang magtulak ng landas para sa kalayaan ng aming bansa. Ngayon, dapat tayong magkaisa sa buong mundo upang harapin ang mga kawalan ng katarungan at suporta ng isa't isa. Hayaan ang aking kwento ay maging isang ilaw sa dilim, isang paalala na ang ating mga tinig ay maaaring magbigay liwanag sa daan patungo sa kalayaan. Sa ating pagkikibaka laban sa mga kawalan ng katarungan ngayon, pinaparangalan natin ang pamana ng mga nauna sa atin. Si Marcelo H. Del Pilar ay naging isang sinag ng pag-asa at isang bayani na ang pamana ay hindi natitinag ng panahon. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin na ang isang boses na may paninindigan at tapang ay maaaring magbago ng mundo.